Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Narito po tayo ngayon sa FBM o SIBFK Fundamental Baptism FBM Men Let's Talk. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa AI o ang tinatawag na Artificial Intelligence and Me. Kasama po natin ngayong umaga si Pastor Gilbert Aguilar. Okay, binabati ko po ang ating mga kasama ng mga FBM. Salamat sa inyong oras, sa inyong panunood at pakikinig po. Pakinig kayo ng mabuti po dahil napakahalaga po ito na topic po, lalo na sa panahon natin ngayon po. Very relevant po ito na subject matter po na ating di-discuss ngayon ni kapatid na Eugene po. So muli, inihiling ko sa inyo na huwag kayong umalis dyan sa inyong kinaupuan. Tapusin niyo po itong video na ito po para maunawaan niyo lahat ito patungkol sa AI. Ano ba itong AI po? Si Brother Angelo Labrador, si Brother Kent. At ngayong umaga, ang kasama po natin para i-discuss ang Artificial Intelligence, si Brother Eugene Labrador. Okay, good morning everyone or good day sa ating lahat. We're going to talk about artificial intelligence. I am Eugene Labrador. I am a software engineer for almost more than a decade na po akong nagtatrabaho as software engineer. Isa din po akong AI engineer. So, yun po yung aking life. And so today, we're going to understand AI in our everyday life. Let's relate AI to biblical wisdom. Yung artificial intelligence is the ability of machines to perform tasks that usually requires human intelligence. Yung intelligence ni human, nilalagay niya sa machine. Yun yung AI. For learning, solving problems, recognizing patterns, and making decisions. So, matutulungan tayo ni AI pagdating sa pag-analyze ng mga data and then makapag-derive tayo ng decisions based on those data. So, AI does not think like human. Kailangan natin maintindihan yun na yung AI ay wala siyang sariling isip. So, it follows instructions and data. Yun si AI. So example nito, for example, yung Siri. Alam niyo yung Siri? Kung meron kayong mga Apple devices, sabihin mo lang kay Siri, Siri, open my email and what is the condition of weather today. So sasabihin ni Siri yon. Example ng AI yon. Google Assistance, yung pag nagsisearch kayo sa YouTube, sa Google, meron dong parang mic. So sabihin niyo doon kung ano yung search niyo and it will search at susunod si AI kung ano yung i-command niyo sa kanya. AI nagre-recommend din siya. For example, watch kayo ng mga YouTube videos. Kung ano yung lagi niyong pinapanood ng mga videos, and next na pagbukas niyo ng YouTube niyo, meron dyan mga recommendations related dun sa video na pinapanood nyo. So, ayun yung example na nag-isip siya, etong user na to lagi niya pinapanood yung ganitong topic. So, the next time na pagbukas mo ng YouTube mo, meron ka ng mga recommendations. Di ba? Napadali yung buhay mo. Okay, so, example din yung maps, mga maps. Kung Google Maps or Waze application, pag nag-drive tayo, imagine nyo kung wala pa tong AI, ang hirap mag-drive, di ba? Ang hirap umikot. May tanong lang ako, Brad Eugene. Nabanggit mo kasi ang AI, no? In connection sa YouTube or other apps pa pala, no? Hindi mo ba sabihin na nagsimula ang YouTube o kahit anong apps dyan na ginagamit natin ngayon o FB, naroon na ba si AI? Nung nag-umpisa si YouTube, wala pang AI noon. Habang tumatagal at nag-evolve yung technology, na-develop si AI, modern AI na tinatawag, at naka-base ito sa data.
So nung nag-umpisa si YouTube, wala pa siya masyadong data noon. So by default, wala muna nung unang nag-umpisa siya. Pero along the way, nung nagkaroon ng AI model, kung tawagin, ang laman nun puro data, na-integrate ngayon yung AI sa mga softwares like Google. So may integration na ginagawa. Google Maps, ayun. And what else? Other softwares na modern softwares ngayon, naka-integrate si AI. Yung principle ng AI, nandun na. Pero yung modern AI natin ngayon, na may naggagawa siya ng mga recommendations, ayun yung wala pa. Ayun yung unti-unting na-develop. Habang tumatagal, nag-integrate si YouTube, for example, ng AI dun sa application niya. And same din sa mga other softwares. Kung gumagamit kayo ng AutoCAD, dati wala rin yon, wala pa siyang AI. Pero ngayon, nagkaroon na siya ng AI integration. Yung tinatawag na Autodesk Fusion. So, sa other applications, naka-integrate na rin siya. Paggagawa ng mga photos. So, ayun yung example or yung paano si AI nagagamit in our daily life. Kaya pala napapasin ko, Brad Yuji. Na-advertise naman kahit sa FB. No? Lalo pagka magde-design ka, talking about mga AutoCAD na nabanggit mo kasi ginagamit ko yan. So, ngayon napapasin ko, mas mabilis ang pag-generate ang mga plans. No? May mga, nabanggit mo kanina, may prompt siya. No? Tapos may mga software na sinasuggest siya. So, how does AI work? Paano ba nag-work si AI? Sige. AI learns from data. Yung pinaka-foundation ng AI, data. Kung walang data, hindi yan mag-work. It finds patterns. And then it makes predictions or suggestions. Sa mundo ng data engineering, meron kaming mga ginagawang program dun sa predictions. Gumagamit yun ng mga statistics. And the more data, the better it performs. So more data na ilalagay natin kay AI, mas lalong maganda yung performance niya. Mas accurate yung mga sinasagot niya. Okay, so I would like to highlight this AI learns from data. Okay, so wala siyang sariling isip. Data, kung ano yung data na meron siya, hanggang dun lang siya. Okay, so 10 to 15 years from now, dadami yung data. So mag-learn si AI based dun sa mga data na papasok sa kanya. So yung gamit ng AI for today, healthcare, no? Sa healthcare, it helps doctors detect diseases. Kasi meron na siyang meron na siyang history. 'Di ba? Mga doktor, magbe-base din yan sa book. Ano ba yung mga symptoms, ano yung mga So makakatulong mapabilis yung pag-analyze or pag-detect ng mga diseases pag gumamit ng AI. Sa business, no, may tinatawag tayong mga forecasting sales and trends. Kaya ngayon, if you notice, the world is revolving with AI, lalo na yung mga malalaking negosyo, malalaking business. Okay, so education, personal learning, napakahalaga. Imagine niyo, nung wala pang internet, wala pang AI, para tayo matuto, pupunta tayo sa mga library. So matagal, no? Ipila ka, maghanap ka ng libro, So ganun kahirap noon, pero ngayon by the use of AI, mapabilis yung learning. When it comes to learning, I think si Daniel, sinabi niya noon yan, no? Na darating ang panahon yung magiging matalino yung mga tao. So palagay ko ito yung isa sa mga natupad na prophecy ni Daniel. Na yung learning ngayon napakabilis, dadami yung maging matalino, bukas ang information,
ang pinakamalaga ngayon application. Kasi yung learning nandyan. Mabilis yung learning.